Kamusta? Sana okay lahat. Lah. Friday pala ngayon. Basura, ano pala ngayon? Basura time. Gulat naman ako, pang buti na lang naalala ko, pang wala sa isip ko guys na ano na Friday mo. So mag-ano muna kayo ng mga ng mga plato. Ito yung mga hinugasan ko kagabi. So update pala sa ano ko sa partner ng kapatid ko. So hindi pa rin okay yung kalagayan niya ngayon. Nasa ano pa rin siya sa stage na nagpapagaling. Wala pa rin siyang malay. Wala pa rin siyang malay yung ano ng kapatid ko. So stress na yung kapatid ko. Tapos yun nga, hindi pa okay yung bayaw ko guys. Ano pa din siya. So 5 araw na pala siyang, simula nung naoperahan siya, 5 araw na pala. Nawala pa rin siyang malay. Na-stress yung kapatid ko. Ay, Diyos mio. Hindi man ako makadalaw-dalaw doon kasi may trabaho din ako. Tapos nandalam ako na punta ako doon kasi naawa ako sa kapatid ko eh. Stress na stress siya sa buhay niya ngayon. Tapos nagluto pala ako ng tuyo kasi may champurado ako niluto kahapon na sobra. So, yun na yung binaon ng gusto. Hirap, Diyos me. So, yung kapatid ko, tapos lalo na wala dito yung mama ko. So, wala siyang ibang mapag-anuhan. Wala siyang ibang masumbungan sa naramdaman niya ngayon. Hindi ako lang. Tapos, yun, lagi kong pinapalakas yung guys kasi kaya kong dagdagan yung sakit na naramdaman niya sa katawan niya kasi. Hindi pala, pinasahan ako ng picture ng kapatid ng partner ng kapatid ko is tapos nung nakita ko, hindi mapigil yung luha ko guys, napaiyak talaga ako kasi naawa ako sa itsura, gawa ng malaki kaya ang mukha ng taong yun, tapos biglang lumiit ba, pumayak talaga siya. Hirap ng tapos lalo na ang mga bata ba, laging naiiwan ng kapatid ko, so awang-awa ako sa sitwasyon. Tapos gustuhin ko man, sabi ko nga, gustuhin ko man na nakunin lahat ng mga pamangkin ko, hindi ko naman to bahay. So sana yun yung ko iwan. Sobrang bigat guys yung nararamdaman ng kapatid ko ngayon. Wala pa siyang tulog na maayos. Basta pagod. Kasi siya yung nandoon, katulad kahapon, umaga pa siya nandoon, mamayang hapon pa siya uwi. Doon sa mga anak niya.
Grabe yung ano ng kapatid ko din ngayon eh. Grabe yung sacrifice niya ngayon sa partner niya. So, walang magawa. Talagang ganyan talaga ang buhay. Lagi kong sinasabing ganun sa kanya. Pagtubok lang yan, alalagpasan mo din yan. Tapos, ang inaano kasi daw niya, baka daw hindi na makapagtrabaho. Paano na lang daw sila, paano na yung anak niya. Kasi wala kasing trabaho yung kapatid ko kasi ano lang yung kapatid ko, asawa lang talaga niya yung nag-ano. Hanap buhay kasi nga, maliliit pa na ang mga bata, tsaka ayaw kong payagan nga na iwanan niya yung mga bata. So, basta yung partner lang talaga niya ang inaasahan nila. Tapos yun, paano na lang daw sila. Sabi ko, pagsubok lang yan, malalagpasan nyo din yan. Hindi natutulog ang Diyos. Hindi natutulog ang taas, si Lord. Diyan lang yan, nakagabay, malay mo. Sabi ko lagi sa kanya, bukas or ano, pangalawa, is bigla na lang yan mag-business si Jerry. Sabi ko ganun. Kasi naghahanap na rin yung mga bata sa tatay nila. Tapos sabi sa akin ng kapatid ko kagabi is baka daw operahan ulit. Tinanong ko yung kapatid ko, anong dahilan? Itanong nyo sa doktor kung ano yung bakit operahan ulit. So hindi pa nila nakausap yung ano ba. Sabi yung naranasan ng bayaw ko ngayon ay kakaawa. Tapos, yung sila kasi, silang mag-asawa, silang pamilya, yung kapatid ko, is nakabukod na talaga yun sila guys. Tapos, ngayon, wala nang choice, kundi makisama sila ulit doon sa habianan niya, kasi wala mang ibang ano, kasi kailangan nilang tutukan pa itong partner niya. Titirapi pa daw yung ganun. Sabi ko na lang sa kanya, ano ka ba yung may kilala nga akong ganun na na-aksidente din sa motor. Sabi nga yung nangyari doon sa yung nakilala ko, parang ang mukha din ata nun, parang nadali na operahan din. Bakit naman naging okay din naman? Walang imposible pag si Lord ang gumalaw. Sabi ko sa kapatid ko, basta tiwala lang, tiwala. May awa ang Panginoon. Gagaling yung asawa niya. Sabi ko Lord. Kasi kung pagalitan mo ng pagalitan, at wala din namang dahilan para pagalitan, kung magsalita ka ng hindi maganda din sa kapatid ko, hindi na ako nakakatulong, dagdag pa ako sa stress. So, ang nangyayari, lalong kakaawa yung kapatid ko. So, ang ginagawa ko, kaya mo yan, hindi na ikaw ano. Sabi ko, sinusubukan lang kay ni Lord kung hanggang saan yung kakayanin yung ano, problema ba. Tapos kagabi yung bunso, sabi daw yung bunso sa nanay niya, gusto niya makita yung dada niya. Hindi man pwede na ano, kasi bawal pa na nandoon sa nakabantay. Parang pwede ka doon sa ano, sa taas, parang ano lang sa bulit. Kasi nasa ano pa siya, sa recovery room pa siya. Tapos sabi na nakatubo pa daw. Tapos sabi naman, chat ko din naman kagabi yung kapatid ng bayaw ko, yung bunso is,
ano, nasa critical pa daw talaga yung kapatid nila. So kagabi daw kasi kagabi at saka kaninang madaling araw ninasan daw ng kapatid ko yung asawa niya kasi hindi ko alam kung nilalagnat ba or ano. Napansin daw niya parang kumunot yung ulo ba? Ay, kumunot yung ulo. Kumunot ng noo. Parang naramdaman yata ng kapatid ko na nakiramdam lang din yung asawa niya. So parang pinfeel or ano na kaya ko, parang ganun ata. So sabi ko sa kanya, o diba hinahanap ng bunso mo ang tatay nila. O malay mo, marinig yan ni Jerry, bigla siyang magising bukas. Sabi ko gano'n. Diba? Posible kay Lord, pag si Lord ang kikilos, sabi ko gano'n sa kapatid ko. Kaya mo yan, sabi ko gano'n. Anuhan mo muna. Maging strong ka kasi tuhanan mo ng lakas yung mga anak mo. Kasi maliliit pa yung mga bata. Sabi ko, hindi ka naman pwedeng sumuko kasi ayan, nangyari na yan. Ang gagawin na lang is magtulungan na lang. Ay na kapatid ko, Manang, iba na tong Jerry na to ngayon, Manang, sabi sa akin. Natawa ako, sabi ko, bakit? Ano ba yung Jerry na yun ngayon at saka noon, iba? Sabi niya, Manang, kasi operada na kasi, Manang. Sabi ko, alam ko yun, pero syempre, sa bago pa lang yan, pero babalik sa normal din yung ano niya, pag naging okay na. Sabi ko, huwag ka lang magmamadali kasi ganun talaga ang buhay. Salamat ka na lang, okay siya. Ayun, yung kwento naman niya sa akin, lahat daw ng katrabaho ng asawa niya is nagbibigay din ng tulong. So parang yun daw yung iniipon nila ngayon. Tapos yun daw yung ginagastos nila kapag meron silang bibilhin mga gamot sa labas. Pagka wala sa loob, ganun yung ano. Kasi wala man silang binabayaran doon, guys. Yun yung kinuwento na din yan sa akin. Kinuwento ko na din yan sa kapatid ko. Baka wala talaga tayong babayaran dyan. Ang babayaran nyo lang sa gamot lang sa labas. Tapos naikwento din yan sa akin ng kapatid ko kahapon. Sabi ko, diba? Yun yung sinasabi ko sa'yo na wala kang babayaran dyan. Pero marami talaga kayong asikasuhin dyan. Pabalik-balik talaga kayo. Kasi maraming mga papel-papel na inaano sila dyan. Pero tiyaga lang. Sabi ko ganun. So yun, tumutulong naman daw yun yung mga katrabaho niya dati. Nag-aabot daw kahit papano ng pera. So kahit papano, may panggastos sila doon. Except daw doon sa kainuman. Hindi na daw nag-ano. Parang nag-chat lang yata ng saglit tapos wala na yatang update doon sa kainuman nilang itong na-aksidente. Diba? Yun yung kinaiinisan ko ba? Yung, alam niyo yung okay kayo pag nagiinom kayo, friend kayo pag nagiinom kayo. Pag may mga ganong sitwasyon na nangyayari, isang kainuman mo, walang dumadating. Diba? Yun yung nakakainis. Kaya nga, kumbaga, wala na kaming pakialam sa'yo, parang gano'n na lang. Yun yung nakakainis na ano ba. Pero yung mga katrabaho niya dati is, kasi paiba-iba kasi yan siya dati ng ano, marami na yan siyang pinapasukan na company. So marami siyang mga kaibigan. Kasi pala kaibigan din tong taong ito yung trabaho niya. Kung kailan nga na-promote na siya doon sa trabaho niya ngayon, saka naman nangyaring ganun. Kasi kahit pa paano guys, nakakaraos din naman yung sila ng kapatid ko at saka yung pamilya niya. Nakakaraos naman kasi yung
asawa niya is nag-ano na sa ano, parang na-satisfied na siya sa trabaho niya ngayon. Hindi na katulad dati na pag isang buwan, 2 buwan, pag hindi niya type yung trabaho, aalis. Kaya ako nagagalit sa kanya. Pero ngayon, parang siya na yung pinaka-boss yata. Doon sa company, kung saan siya nagtrabaho. Ganun. Saka naman nangyari yung ganun. Talagang buhay talaga ano. Tuyo, may pang-ulam ako mamaya. Di ba? Pampagana ng kain. Ang buhay ng aking kapatid. Yung kapatid ko, hindi yun siya hindi yun siya marunong sa pagdating sa Maynila, yung sa mga biyahe-biyahe. Yun marunong ngayon natuto dahil sa ganung sitwasyon. Kasi sunduin ko sana siya doon sa sa hospital. Kaya ngayon next ko na talaga is SS ko, bahay. Yun yung pagpa-planuhan ko na guys. Yung SS na yan. SS at saka bahay kasi para hindi na mamupahan ba. Sinawa ko sa kapatid ko kasi sa kanila kasi puro na lang nagre-rent ng bahay, tapos imagine ang mo monthly magbabayad ka tapos pagkain mo pa. Mabigat pag nagre-rent ka talaga ng bahay. So yun yung nakaplano ko. Bahay at saka is ko. Yun talaga yung naano ko ngayon. Next year. Yan yung first ko. Pinakauna kong plano na gagawin ko sa buhay ko. Na maayos yung SS ko. Karoon ako ng sariling tirahan. Is sana maging okay na lahat. So yun lang yung dinadasal ko, maging okay na lahat para yung kapatid ko is panatag na din. Tsaka syempre yung buong pamilya ng kapatid ko maging panatag na sila at magsama-sama sila ng matiwasay na walang sakit, walang away. Pero yung mag-asawa kasi yun guys, yung kapatid ko is wala naman talaga yung silang hindi yun sila nag-aaway lagi. Minsan may natural lang naman sa mag-asawang nag-aaway, no? Pero sila hindi. Kasi yung partner niya, yung mabait din naman yung taong yun. Mabait din yun kahit Yun nga lang, hindi mo siya basta-bastang pag-uutusan mo, mayain ka lang. So, kaya yun naiinis yung kapatid ko. Pero kahit paano, mabait, maasahan din naman. Pagdating sa trabaho, masipag din. Basta gusto niya yung trabaho, masipag din yung taong yun. So yun guys, hanggang dito na lang yung aking video. Salamat po sa inyong lahat, sa mga nanonood ng aking video. Kasi maglilinis pa ako, maglalabas pa ako ng ulam para sa tanghalian. Tapos, sabi ko pang gagawin, maglaba pa ako. Bye, God bless and have a good day.